Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 7, talata 21, 24 hanggang 27. At sinabi ni Jesucristo sa mabuting balitang ito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, ngunit yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At dito ay binibigyan diin ng Panginoon ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. At ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit ay ang mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, ang mga taong nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos ay mga taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan man ng malakas, bumaha, bayuhin man ng malakas na hangin ang bahay na iyon, hindi ito magigiba sapagkat nakatayo sa bato. Ngunit, ang mga tao namang nakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman nagsagawa, hindi inadala sa buhay. Ang mga aral ng salita ng Diyos ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. At ang mensahe ng Ebanghelyong ito sa panahon ng Adbyento, na darating ang mga pagsubok, mga unos, mga bagyo sa buhay. Darating ang Panginoon sa pamamagitan maaari ng mga problema, ng mga krisis, pagkakasakit, o pagkawala ng mga minamahal o ng mga bagay sa ating buhay. At sa harapan ng mga nakayayanig na mga pangyayaring ito, makikita kung sino ang taong matalino. Ang taong matalino, sabi ni Jesucristo, ay nakinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi lamang nakinig, pumasok ito sa kanyang puso at naging laman ito sa kanyang buhay. Kaya nga naisagawa niya ang salita ng Diyos, nabuhay siya sa salita ng Diyos. At ang taong may salita ng Diyos ay may lakas, nakapundasyon sa isang matibay na muog, sa isang matibay na bato. Marami akong nakausap noong ako ay chaplain o pari sa ospital na mga may sakit. At sa maraming taong iyon, maaari kong sabihin na dalawang uri ang mga klase ng tao na naroon. Mga taong may pananampalataya sapagkat sila ay nagninilay, nagsasagawa at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. At yung iba naman ay mga taong walang pananampalataya. Yung mga taong may pananampalataya, nagsagawa at nagsabuhay ng salita ng Diyos, araw-araw nananalangin, araw-araw nagninilay ng salita ng Diyos, ay mga taong may lakas. Sa harapan ng mga matitinding sakit, sa harapan ng mga bayaring napakalaki. Ilang beses kong narinig, ilang ulit kong narinig na sila ay payapa sapagkat tutulungan sila ng Panginoon. Alam nila na hindi sila iniiwan ng mabuting Diyos. Sabi nga nung isa sa akin, Father, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na lampas sa ating kakayanan. At ang mga taong ito ay may positibong kaisipan, puno ng pag-asa. Sa gitna ng mabibigat na kaganapan, nananatili ang kanilang kaligayahan at kapayapaan. Yung mga tao naman na walang salita ng Diyos at walang pananampalataya, minsan nga ang kanilang mga sakit ay hindi naman talaga malubha.
maliliit na problema lamang sa kalusugan. Ngunit sila ay balisang-balisa na para bang yung isang maliit na sugat sa balat ay kaya na silang wasakin at patayin. Parang binabaligtad na ang kanilang mundo. Sapagkat ang taong walang salita ng Diyos, walang pananampalataya, sinabi sa ebanghelyong ito ay taong nakatungtong sa buhangin, walang matibay na pundasyon. Maliit na pagsubok, maliit na unos sa buhay ay kaya siyang pabagsakin. Kaya nga sa panahon ng Adbyento, tayo ay inaanyayahan ni Jesucristo. Itayo ang ating buhay sa matibay na muog, sa isang matibay na bato. At ang panulokang bato na itinatakwil ng mundo, ang panulokang bato ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang salita ng Diyos na naging laman. Siya ang salita ng Diyos na nakikipag-usap sa atin sa bawat araw. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, ng hinahon, ng kapayapaan, ng kaligayahan. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay tumuntong sa matibay na muog, ang ating tanggulan, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.